Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kanina lang po ay nagpadala sa akin ng message yung ating researcher about some questions that they received from our Facebook account. Meron daw po kasing mga tanong doon kung yun daw bang gera ngayon or yung gulo ngayon sa Iran at Israel ang siyang umpisa na ng World War III. Alam niyo po, kung Biblia po ang tatanungin natin, hindi pa po yan ang talagang starting point ng World War III, mga kababayan. At sa katunayan, nagkaroon po ng possibility na hindi po matuloy yung gera between Israel and Iran. Yes, tama po kayo sa inyong narinig. May possibility na hindi po matuloy ang gera sa pagitan ng dalawang bansang ito. Kasi kahapon, natakot ang mga tao dahil baka sumiklab na yung gera ng Iran at Israel Merong mga nag-message sa akin sa aking Facebook account na natatakot nga daw sila dyan sa Middle East, Actually, may possibility po kasi na hindi matuloy ngayon. Bakit po? Kasi nagkaroon po ng de-escalation De-escalate meaning napigilan. Bakit? Kasi naglabas po ng statement or ng pahayag ang presidente ng Amerika na hindi daw nila susuportahan ang Israel sa hiling nila na bombahin ang mga nuclear facilities ng Iran. Gusto po kasi ng Israel na bombahin ang mga nuclear facilities ng Iran, kumbaga bilang retaliation or ganti nila dun sa missile attack na nangyari kahapon. Eto, pakinggan ninyo yung dating Prime Minister ng Israel, Well, the past year has been a horrible year for Israel in the Middle East. Iran, through its proxies, through the arms of its octopus of terror, they murdered families, burnt our boys, raped our girls, ransacked towns, shot rockets to our ships. And the Israeli people, for the whole year, have been fighting, and we're determined now to fight back. This is a once-in-a-50-year opportunity. What Israel needs to do immediately, we need to take out Iran's nuclear program, we need to attack Iran's energy facilities, and we need to attack the regime itself right away, because Iran made a fatal mistake of shooting 200 ballistic missiles at the state of Israel. Enough is enough. Ayan gusto nila na bombahin yung mga nuclear arsenal ng Iran. Ang kaso, ayaw pumayag ni Joe Biden. Sabi niya, hindi daw nila susuportahan ng Israel pag ganito yung ginawa nila. Ito, pakinggan ninyo yung sagot ng presidente ng Amerika. Sir, can I ask you, what is your... Would you support an attack on Iran's nuclear sites by Israel? The answer is no. I think there's things... We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all seven of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. Yan hindi suportado ng US ang kagustuhan ng Israel na bombahin ang mga nuclear arsenal ng Iran. So dito medyo magulo to Kasi isipin nyo ano ba talaga? Gusto ng Israel na makaganti ng matindi sa Iran dahil biruin nyo 200 missiles yung pinakawalan nila By the way, I just want to correct myself kasi nabanggit sa video ko kahapon na 400 missiles. Nasa 200 missiles po yun, estimated. So, ganyan po yung kadami yung mga missiles na pinakawalan ng Iran sa Israel nung isang gabi. At kung iyon bumagsak sa lupa, libo-libo ang patay sa Israel. Kung lahat yun bumagsak, pasalamat na lang talaga dahil na-intercept siya ng mga air defense system ng Israel, ng France at saka ng Amerika, Pero isipin nyo kung yun bumagsak lahat sa lupa, maraming patay. So kaya siguro gusto ng Prime Minister ng Israel na makaganti ng matindi sa Iran, and that is to blow up their nuclear facilities. Kaso ayaw naman ng US. So hindi mo rin talaga maintindihan tong US Ang sabi ng US pag-uusapan pa daw kung paano bang isasagawa yung paghihiganti. At isa nga sa mga option is yung economic sanction. Hindi pa napag-uusapan kung paano yung military retaliation dyan.
So dito makikita ninyo mga kababayan na ayaw din talaga ng US na mauwi sa direct confrontation ang Iran at ang bansang Israel. Ayaw din nila ng Iran-Israel war. In fact, ang sabi po dito sa isang balita, dito sa CNN, ang sabi dito, Great care should be taken in whatever U.S. does with respect to Iran, State Department official says. A top U.S. State Department official said the U.S.'s dominant message is, let's take great care in whatever we do with respect to Iran, following a missile attack by Tehran on Israel Tuesday. Israel has vowed a response to that attack, and U.S. officials have concurred that there must be consequences. Deputy Secretary of State Kurt Campbell noted Wednesday that with respect to the Iranian attack on Israel, it is not just Israel that is thinking about its response options, it is also the United States. Dapat mag-ingat ng husto sa anumang gagawin ng US kaugnay ng Iran, ayon sa isang opisyal ng State Department. Isang mataas na opisyal ng US State Department ang nagsabi ng pangunahing mensahe ng US ay, dapat mag-ingat ng husto sa anumang gagawin natin kaugnay ng Iran, matapos ang pag-atake ng misail ng Tehran sa Israel noong Martes. Nangako ang Israel na tutugon sa nasabing pag-atake at sumang-ayon ang mga opisyal ng US na dapat mayroong mga kahatulan o kaparusahan. Ipinahayag ni Deputy Secretary of State Kurt Campbell nitong Miyerkules na kaugnay ng pag-atake ng Iran sa Israel, hindi lamang ang Israel ang nag-iisip ng mga opsyon para tumugon, kasama rin ang Estados Unidos. So ano po yung nakikita natin dito? Dito, nakikita natin na hindi mahalaga sa US ang nararamdaman ng mga Hudyo. Bakit kanyo? Kasi ang Israel po ay satellite lang ng US para magkaroon ng US ng military influence sa teritoryo ng mga Muslim. Parang sinasabi ng US sa Israel, diyan ka lang ha. Kapag may nang-away sa'yo, kapag binomba ka ng mga Muslim, tutulungan ka namin na salagin yung mga bomba nila. Pero wag kang hihigit doon. Basta bantayan mo yung teritoryo mo, ang mahalaga nandyan ka lang. Iyon po yung nakikita kong papel ng Israel para sa US eh. Hindi mahalaga sa Amerika ang damdamin ng mga Hudyo. Hindi. Para sa kanila, ang papel ng Israel ay military base sa Muslim territory. Kasi nga naman, kung itong Israel sosobra, kung sila'y lalabis at manggegera sila ng ibang mga bansa doon, ano mangyayari? Pagtutulong-tulungan sila ng mga Arabo. Diba? Pagtutulong-tulungan siya para siyang aso na nakipag-away sa 10 lobo. Pagluluray-lurayin talaga siya dyan. At kapag siya nabura sa mapa, ano mangyayari sa US? Mawawala ang interes ng Amerika sa gitnang silangan. Mawawalan sila ng teritoryo sa Middle East. So ganun yan mga kababayan. Ang gusto ng US para sa Israel, dyan ka lang. Depensahan mo yung teritoryo mo. Kung gusto mong palayasin ang mga Palestinian, bahala ka, basta dyan ka lang. Huwag ka nang lalampas dyan. So ngayon ang tanong, paano ba talaga mag-i-start ang World War III ayon sa Biblia? Alam nyo, dinadalangin natin na sana magkaroon ng kapayapaan sa mundo, sana wag magkaroon ng ganitong mga gera. Pero kasi ang buong mundo po ay pabulusok Dahil sa lalong paglala ng kasalanan, pabulusok ang mundo. It is from bad to worse ang direksyon nito. So magkakaroon po talaga ng World War III. At papaano po ang mag-uumpisang World War III ayon sa Biblia? Actually, tinalakay na natin ito sa isa nating episode Ayan po, nasa taas po yung link, Ang sabi po ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Daniel, ito'y prophecy ng Biblia po. Sa aklat ni Daniel chapter 11 verse 40, ang sabi po dito, at the time of the end, sa katapusan, sa mga huling panahon ng mundo, at the time of the end, the king of the south will attack the kingdom of the north. But its king will rush out like a storm with war chariots, cavalry, and many ships. Indeed, his forces will flood one country after another. Basahin natin sa Tagalog. Sa panahon ng wakas ay sasalakayin siya ng hari sa timog. Yung king of the north, sasalakayin siya ng king of the south. Ngunit ang hari sa hilaga ay pupunta laban sa kanya na gaya ng isang ipo-ipo.
may mga karwahe, may mga mangangabayo, at may maraming mga barko. Siya'y sasalakay laban sa mga bansa at lalampas na gaya ng baha. So this is a world war. At papaano daw mag-uumpisa ito? Kailan daw ito mag-uumpisa? Magaganap ito sa panahon ng wakas, sa time of the end. At papaano mag-uumpisa? Yung King of the North, siya daw ay sasalakayin ng King of the South. At titipunin ng King of the North ang lahat ng kanyang mga hukbo. Meron siyang maraming mga barko. At siya ay sasalakay sa mga bansa at lalampas na gaya ng baha. So, ang magiging epekto ng gerang ito is from one country to another. This is a world war, mga kababayan. Yan na po yung huling world war dahil yan po ay sa panahon na ng katapusan, ano? So, ang tanong, sino ba yung King of the North and King of the South na yan? Yung King of the North, yan po ang alyansa ng mga nagpapanggap na Kristiyanong mga bansa sa Europe at sa Amerika. Yung mga Christian countries like European at saka American countries. Most of them are part of the NATO. Yan po yung King of the North. And bahagi po niyan ang Vatican City. Since the Vatican City is the alleged head of all Christendom. Sabi nila sila daw ang ina, the Mother Church, di ba? So that's why the American government and the papacy is very close to each other. They are part of the King of the North. At sino naman yung King of the South? Yung King of the South po ay sumisimbolo sa mga bansang walang Diyos o yung mga bansang ateista, mga komunista. So itong gera ng King of the North and King of the South, this is a fight between those who claim to believe in God and those who refuse to believe in God. Kristiyano laban sa ateismo. Relihiyon laban sa sekularismo. Yan po ang ibig sabihin ng King of the North and King of the South. Kung gusto nyo pong malaman ang buong explanation yan, nasa comment section po ang link. Ilalagay ko dyan sa unang-unang comment yung link kung saan ninyo mapapanood, ano? So, kapag binomba ng isang komunistang bansa ang mismong teritoryo ng Amerika o ang sino mang bansang Kristiyano sa Europa, that is the start of nuclear war, mga kababayan. Kaya napapansin ninyo, iniiwasan nilang magpang-abot, di ba? Yung gera dyan sa Russia hanggang ngayon hindi pa rin lumalampas doon sa teritoryo nila. Hindi pa rin sila sumasalakay sa mga European countries. Kasi iniiwasan niya na magpang-abot sila, mga kababayan. At sa halip, ang ginagawa nilang paraan ng pag-aaway o gera ay using proxy. Ang pinag-aaway-away nila is yung kanilang mga galamay or mga kaalyado nila. Pero sila mismo, pansinin nyo, hindi sila nagkukomprontahan. Because that is the start of the Third World War kapag nangyari yon. So, yung gera sa Iran, malabo pa po mangyari yan sa ngayon, mga kababayan. Hindi ko sinasabing hindi mangyayari, pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Kasi masyado pang hilaw ang panahon para dyan. Pag sinalakay ng Israel ang Iran, matinding gera po yan. Posible na magpang-abot talaga yung King of the North and King of the South. Ito, pakinggan ninyo yung statement ng Iranian رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. مردم اونها مورد هدف قرار نگرفتن در حالی که این کار کاملا امکان پذیر بود. So, ito po ang iniiwasan nila, mga kababayan. Again, pag binomba ng Israel ang Iran, malaking gulo yun. Maraming Hudyo ang mamamatay. At pagtutulong-tulungan talaga sila ng mga Arabong bansa doon hanggang sa mabura ang Israel sa mapa. At ang magsasuffer niyan, syempre, ang US kasi mawawalan sila ng lugar sa Middle East. Syempre, papayag ba naman ng US ng basta-basta pagtulong-tulungan na lang ng mga Arabian countries ang Israel? Syempre, re-rest back sila to the rescue, di ba? Because they will try to protect their claim, their interest in the Arabian Peninsula. At ang Russia, hindi naman pwedeng hindi makialam din. Kumbaga, sanggang dikit yan dalawa na yan eh.
At alam nyo ba, yung pambobomba ng Iran sa Israel nung isang gabi, tumulong ang Russia doon. Akala nyo Iran lang ang may gawa no? No. Merong kamay ng Russia na nandoon. Paano natin nasabi? Kasi tingnan nyo binomba ng Iran ang Israel October 1. October 1. Pero one day before, bago mag-October 1, that's September 30, bumisita po pala ang Prime Minister ng Russia sa Iran. Meron muna silang meeting na pinag-usapan. So after that visit, kinabukasan naganap na yung pambobomba. So dito makikita ninyo na posible na pinagplanuhan ng dalawang bansang ito yung missile attack na yan. Kasi nagalit ang mga Iranian dun sa pagkaka-assassinate ng Israel sa leader ng Hezbollah na si Nasrallah, itong si Nasrallah, napaka-importanting tao pala nito sa mga Arabo especially sa mga Shia na mga Muslim. So nung mapatay ito si Nasrallah, siguro humingi ng tulong ang Iran para makaganti. Nagpaalam sila sa Russia, gusto namin ikang gumanti. So nagkaroon ng meeting at doon na nga pinagplanuhan yung pambobomba sa Israel. That's the possibility, mga kababayan. Kaya nung September 29 or September 30, one day before the bombing, is bumisita ang Prime Minister ng Russia sa Iran. At pinag-usapan nila yung pwedeng mangyari after nung bombing kung bobombahin nilang Israel. Ito, pakinggan ninyo yung sinabi ng presidente ng Iran nung nag-meeting sila. مسائلی که مورد بحث و تبادل نظر دو طرف باید قرار بگیره مثل جزایر سگانه و کریدور زنگزور که تاکید اون بر این هست که هر گونه تغییر مرزها یا تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه موجب تنش و زمینه سازی سوء استفاده بازیگران فرامنطقه‌ای میشه. Nakita nyo? So, kaya sa tingin ko, mga kababayan, malayo pa na magkagera ang Iran at Israel. Yung direct confrontation between Israel and Iran, matatagalan pa po yan. Masyado pang maaga para mangyari yan. Kung Biblia po ang tatanungin ninyo, mangyayari po yan kapag nag-umpisa na yung direct confrontation ng King of the North and King of the South. Doon na po. So, kaya ang pinakamalaking tanong ngayon, papaano gaganti ang Israel sa Iran? Yung sinasabi ng Iranian Prime Minister na gaganti sila, papaano kung sila pala ay pinipigilan ng presidente ng Amerika? Hindi pa natin alam ngayon, siguro antabay pa tayo sa mga balita. Kasi hindi sila pwedeng basta-basta gumanti na lang sa Iran Malaking gulo yun. Pwedeng maging nitsa yun ng confrontation ng King of the North and King of the South. So yung tanong ng ibang mga Muslim, papaano mapipigilan ang Israel dito sa kanilang di umano ay panggugulo sa Middle East daw? Paano daw mapipigilan ng Israel? Alam nyo kung paano mapipigilan ng Israel? Kapag nawala na po ang suporta ng US. Kapag ang US ay nagkaroon ng direct confrontation either sa China or sa Russia, yung direct confrontation ng King of the North and King of the South, doon na po pagtutulong-tulungan talaga ng mga Arabian countries ang Israel. Kasi syempre lahat ng resources ng US uubusin nila para sa sarili nila So ang tendency is mawawalan ng suporta ang Israel kasi nga busy na ang US sa sarili niyang gera, At kapag nangyari yun, kawawa talaga ang Israel sa mga Islamic countries. Para siyang aso na niluluray-luray ng mga lobo doon. At yan po ay mangyayari talaga yan, mga kababayan. Nakaplano na yan Panoorin po ninyo yung ating episode na pinamagatang Israel and Iran, The Hidden Story Behind the Conflict. Nandun po ang buong detalye kung papaanong buburahin sa mapa ang bansang Israel. Kumpleto po yung episode na yon, mga kababayan. So I think hanggang dito na lang ang ating pag-aaral sa episode na ito. Patuloy lang tayong manalangin sa Diyos na ano man ang mangyari sa mundo, sana'y ingatan tayo ng Panginoon at manatili lang tayong nakakapit sa Kanya, So muli, maraming salamat po sa inyong panonood and to God be the glory.